Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs, panibagong update na naman ang gagawin natin ngayon. Heto, pag-usapan natin itong trending na itong campaign manager ni Presidente Bongbong Marcos na itong si Toby Tiangco. Okay? Siya yung campaign manager ng Alyansa ng Bagoong Pilipinas. Ngayon, marami pong mga nagtatanong ngayon kung itong si Toby Tiangco ngayon ay bumaliktad na ba? Okay? Ito ba'y bumaliktad na? Kasi marami po siyang revelasyon na ito po ay kinikimkim niya, no? Na hindi niya ito sinabi during the campaign. Pero ngayon, sinasabi niya na ito lahat. Okay? Nakakashock po ang kanyang sasabihin. No, mga revelasyon sa administrasyong Marcos, mga revelasyon sa House of Representatives at mga revelasyon sa mga desisyon nila sa pangangampanya patungkol po dito sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, patungkol po dito sa illegal na pagka-aresto ni Tatay Digong papunta doon sa The Hague. Okay? Grabe po itong revelasyon na ito kay Toby Tiangco at yan po ay pakikinggan natin ngayon itong interview na ito, mga revelasyon at mga maiinit na nabubuking itong administrasyong Marcos sa kanilang mga ginagawa. Okay? Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito i-play at panoorin, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating video para marami po ang makakita. Okay? Aabot po ito sa malawak na audience. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share dito sa video na ito. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo. Mahalaga yan ha, para lagi kayong updated dito sa ating channel. And at the same time, ma-notify kayo kung may bago tayong uploads na mga balita, updated, okay? At breaking news, malalaman ninyo yan. At malalaman rin ninyo kapag nagla-live ang ating channel sa Donmar TV. So, mahalaga po na nakasubscribe tayong lahat. Okay, ready? Subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, panoorin natin itong video. Pakinggan natin itong revelasyon ni Toby Tiangco kung ano ang mga nangyayari during the campaign, before the campaign, no, mga desisyon na hindi na siya sinali sa mga meetings, kasi po meron siyang mga advices na hindi na siya sinali. Okay? So kaya pala, no, na hindi na sila mga desisyon ni Toby Tiangco na hindi na lang sila magrarally sa Mindanao kasi wala na, hindi na raw nila makukonvince ang Mindanao dahil sa ginawang impeachment ni VP Sara sa House of Representatives and at the same time sa ginagawa nila kay Tatay Digong sa The Hague. Okay? So ito po, panoorin po natin at magre-react tayo. Okay? Play. First guest this afternoon, we have Alyansa ng para sa Bagong Pilipinas campaign manager na Votas Congressman Toby Tiangco. Good afternoon, Congressman Tiangco. Yes, good afternoon. Thank you for joining us. Hi, Congressman. Yes, congratulations, ha? Long time no see. Nakabawi na ba kayo tulog? Hindi pa masyado. Nagbabawi pa lang. Dami pang trabahong yun. Well, it's double-sided, no? It's both congratulations for winning your re-election. Sure, personal congratulations. And also commiserations sa outcome ng Alyansa slate. Hindi naman siguro congratulations kasi half sa kanila ang hindi nakapasok. Tapos si Amy Marcos at si Camille Villar ay dito yan sa mga Duterte. So, let's start with that. Ano po yung assessment nyo? What happened? What went wrong there? And what you think you could have done differently? Okay, number one, syempre, this is the reason why I've been avoiding interviews during the campaign. Now, if you notice, I never granted interviews during the campaign. Because so meaning to say, kung nag-a-avoid siya
meron siyang mga itinatago na hindi niya isinapubliko, di ba? There are questions that I wouldn't have been able to answer. May mga tanong na talaga. May mga tanong. During the campaign ha, maraming nagtatanong ng mga media sa kanya na hindi niya sinasagot. Kasi makakaapekto sa kanilang reputasyon, dignidad sa alyansa nila ni Bongbong Marcos, di ba? Hindi ko kayang sagutin noong kampanya dahil makakasama doon sa aming kampanya. Inamin niya mismo ha. Hindi niya pwedeng sabihin dahil makakasama. Ngayon, sasabihin niya na. Isa sa mga yon is yung talagang nagsimula yung problema namin nung nag-file ng... Talagang nagproblema sila, di ba? Nagproblema talaga sila. Kasi duda ako rito kay Toby Chanco, nagka-problema siya nung nalaman niya na in-impeach na doon sa House si VP Sara. Yun ang una. Pangalawa, yung kay Tatay Digong sa Dahig. Impeachment case ang House of Representatives against kay VP Sara. Because yung October surveys namin, 9 na alyansa ang pasok sa buong Mindanao. Pagdating nung survey namin after the impeachment, before the incident of bringing the former president to Hague, 4 na lang. So just because of the impeachment, 4 na lang yung natirang... Di ba? Kung i-analyze mo yung sinabi niya, hindi niya ito binanggit nung before the election. Inamin niya na ngayon, ha? Siya mismo ang umamin dito na noon itong kanyang senatorial slate, marami po ang nakapasok sa survey sa Mindanao. Pagkatapos na in-impeach itong si VP Sara sa Kongreso, bumagsak na sila unti-unti. Di ba? Alyansa candidates doon sa Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, early on, binawasan ko yung rallies doon sa Mindanao. Kasi binawasan niya raw yung rally sa Mindanao. Kasi mismo sila, napapansin natin yun lahat, di ba? Kasi kung mag-rally sila doon sa Mindanao, no, at magsisigaw sila ng BBM, walang ibang isisigaw ang taong bayan, Duterte. wala rin mangyayari sa amin doon eh. Pupunta kami. Walang mangyayari daw sa kanila. Doon, hindi rin naman namin makukumbinsi yung mga tao. Bakit? Why would we spend? Hindi mo talaga makukonvince ang tao. Kahit nga sa buong Pilipinas, Toby Chanco, sirang-sira na po ang pangalan ni Bongbong Marcos. Alam na ng taong bayan kung ano ang ugali ni Bongbong Marcos, di ba? Time there, no? And I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Ibig sabihin, yun total control kami. Pero tinuloy namin, for what? For nothing. Diba? Nag-file ng impeachment complaint February 5. Hanggang ngayon, hindi pa nasisimulan. Pinigilan ko sila noon. Ayaw nilang makinig. Siya mismo, inamin niya, sinabi niya, siguro sinabi niya kay Romualdez, sinabi niya kay Bongbong Marcos, pinigilan niya, wag na yung impeachment kasi makakaapekto sa ating pangangampanya. Ang mga titigas ng ulo di ba? Na-realize mo na ngayon, Toby Chanco, ganyan katigas sa mga ulo niyan. Di kawawa kayo. Di ba? Sabi ko, maapektuhan yung mga senador natin, ayaw nilang makinig. Ayaw nilang makinig. So sino yung ayaw makinig? Si Martin Romualdez? Sino yung ayaw makinig? Si Bongbong Marcos? Sabihin mo na, Toby Chanco. So yan ang nangyari. Sir, clarify ko lang, when you say pinigilan mo sila, sino pa yung tinutukoy natin? Sinabi ko doon sa house na... sinabi ko doon sa house. Sino yung nasa house? Wala nang iba, si Tambaluslos na yan. Di ba? Anong start ko doon sa impeachment? Una, sinabi ko, bakit nyo ginagawa yan? Last day of session. Okay, last day of session. Oo nga last day of session, in-impeach nila si VP Sara. Within 1 day, one day. Pero kung pag-usapan yung impeachment ni PBBM, ang dami pang satsat. Di ba? Ganyan sila. June 2 pa magpaadidinggin ng Senado yan, magiging issue yan sa election. So, kaya hindi ako pumirma. Tinuloy nila, yan ang naging epekto. Tapos nasundan pa
sa Hague, no? So anong nangyari doon sa isip ng tao? Ang nangyari sa isip ng tao, masyado natin pinupuntirya, 'di ba? Masyado nilang duda ako dito kay Toby Chanko eh. Bakit lumalabas siya ngayon? Bakit ito yung mga pinagsasabi niya ngayon? Duda ko rito, hindi siya kontento sa resulta eh. Para bang sinabi niya na, di ba sinabi ko sa inyo, ganun, ganyan yung ating gagawin? Hindi kasi kayo nakinig eh. So ngayon, parang nagsasalita niya, nilalaglag na niya. At alam ko ito si Toby Chanko, parang handa na niya, handa na siya, no? Wala na siyang pakialam kahit ilaglag na siya doon sa Kongreso. Wala na siyang pakialam kung hindi na magiging maganda ang relasyon nila kay PBBM. Kasi ngayon, nire-reveal na niya. Okay? Revelasyon na ito ng lahat eh. Binubulgar na yung mga behind the scene. pinupunterya. Ibig sabihin, una yung anak, inimpeach mo. Tapos, yung tatay na padala sa Hague. Pero yung pagpadala sa Hague, there are circumstances external to us beyond our control. Diba? So, ito mismo itong si Toby Chanko, alam niya na yung pagpapa-impeach kay BP Sara at yung pagpapahuli kay Tatay Digong, hindi siya sang-ayon doon. Alam niyang mali yun. Okay? Sobrang alam niya. Alam niya. Duda ako in my analysis, duda ako na alam niya na pinagtulungan nila yung mga mag-ama. Alam niya na pinupolitika si VP Sara at si Tatay Digong. Alam niya. Pero wala siyang control dyan kasi campaign manager lang siya. Pwede siyang mag-advise. Pero at the end of the day, yung presidente ang magde-decide. Hindi natin alam, yung presidente natin, presidente ninyo ay nakukonvince rin dito kay Tambaloslos kung ano yung gagawin. Yun ang ko dyan eh. So ano ngayon? Lahat yung kayo na iniduro lahat, di ba? Especially yung mga nasa kongreso, hindi na iniduro sila. Ayaw kasi makinig eh. Hindi mo pwedeng sabihin na yan ang reason. Alam ko, ito si Toby Chanko, nasasayangan ito. Kasi alyansa ni Bongbong Marcos, nasa kanila ang administrasyon. Nasa kanila yung resources. Malaking pera po ang inilabas during the campaign. Okay? Malaki pong pera. Nasasayangan siya. Kasi malaki ang chance sana na marami po, ito to be honest marami makakapasok sa alyansa ng Bagong Pilipinas nila, no, yung 12 senators. Kung hindi nangyari yung impeachment, kung hindi nangyari yung The Hague. Pero ang mga titigas ng ulo. So, ang talagang pinagsimulan yan is yung impeachment na pinipigilan ko silang gawin. Pero sa sinubukan po niyong pigilan yung liderato ng Kongreso, ano po ang sagot sa inyo kung bakit nila itutuloy o tinuloy nung panahon yun? Okay. Alam na nila yung stand ko tungkol dyan. Kaya nung huling meeting, hindi na nila ako sinama dyan. Frankly speaking, Toby Chanko did his job. Okay? Toby Chanko, magaling ka na campaign manager. Hindi siya nagkulang actually in-advisean niya. Hindi siya nagkulang. Usapan nung impeachment. So anong ginawa ko? Hindi ako pumirma. Pero alam nila yung stand ko dyan. Hindi nga siya pumirma eh. Since before, I've been very clear about my stand on the impeachment. No? Kasi alam niya, hindi siya pumirma kasi alam niya, pinupolitika lang talaga si BP Sara. O di booking kayong lahat. Bongbong Marcos, Martin Romualdez, explain this one, binubulgar na kayo ni Toby Chanko. Lagot kayo dito. Congressman, merong story ngayon from the House Sabi nila, I think it's in reaction to what you said, Sabi nila, 86% daw of the congressmen who signed the impeachment complaint, nanalo naman. Ano pong masasabi niyo ron? Okay, iba ang national, iba ang local politics, iba ang national. Kasi, yung mga natatalo, okay? Kasi sinasabi nila, marami raw
pumirma sa impeachment ni VP Sara, meron pa ring mga nananalo. Okay? Ito yung tandaan nyo. Hindi mo pwedeng ihalintulad yan sa national election. Tingnan nyo ang epekto ni VP Sara. Diba? Noong iniisa-isa ni VP Sara yung mga probinsya ng mga tuwadcom na mga natatalo, itong sina Abante, di ba? Kung sino pa yon, mga dami, di ba? Marami siyang kinampanya na mga kalaban doon sa mga tuwadcom na natalo. Okay, sina Kimbo, sino pa? Dami yun, di ba? Natalo, for short. Maraming ang naglabasa ng mga nagtrending na mga videos na ito yung mga Duterte effect, natatalo. Kagaya ni Governor Gwen, natatalo rin. Kaalyado yan ni Bongbong Marcos. What do I mean by this? Okay? Alam ni mismo ni Toby Chanko, okay, na sa local election, iba kasi ang storya niyan May sarili silang narrative doon sa kanilang pamumulitika doon. Yung sa national na nakikita ng buong tao, kagaya itong si Gwen, very vulgar itong si Gwen Garcia na kumampi kay BBM. At naglabasan yung mga videos ni Gwen Garcia nung sinabihan siya ng mga tao during the campaign na Duterte at nagmamayabang pa si Gwen Garcia, daog na mo? Sa Tagalog pa, mananalo na ba kayo? Nagmamayabang So anong nangyari? Nanalo si Bari 4. Di ba? Same rin dyan sa mga kongreso. Natalo sila Kimbo, Dan Fernandez, sino pa yung mga natatalo? Si Abante. Deserve nyo yan. Di ba? Ang titigas ng ulo ninyo Tinitira nyo ang Vice President na binoto yan ng halos 31 to 32 million. Politics, no? Ang local politics is based on the performance ng iyong representante, no? Ang national politics is based on perception. Okay? So, ibang-iba yon. Okay? At yung sinasabi, okay, bakit ba nila kailangan gawin? Hindi ko maintindihan kung bakit nila kailangan gawin. Ngayon ko lang natuklasan na yung aking duda nung unang-una pa lang kung bakit nila pinipilit yung impeachment na yan ay tama. And it was because of the conditional release. Sir, could you continue? Ano yung conditional release? Yun ba yung mga ayuda? Yung mga hindi pumirma, hindi sila mabibigyan ng budget? So, pera-pera lang talaga. Yan ba ang ibig mong sabihin, Toby Chanko? At conditional release ng... Di ba? Okay. Di ba saan ba parang umiiwas siya. Pero we know what he meant by that. Alam na natin, di ba? Kung hindi ka pumirma, wala ka talagang budget. So alam ko yung iba, napipilitan na lang silang pumirma kasi nag-iisip rin sila. Nag-iisip rin sila kung ano ang maibibigay nila doon during the campaign, yung kanilang probinsya. Nagsimula yung problema ng administrasyon. Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. Nangyari, hindi nila booking talaga sila dito Bichanko. Binuking lagi talaga lahat. Sinunod, ang dami-dami lang ginalaw. Later on, nagpasa sila ng budget na ayaw ng Pangulo. Okay? Ngayon, because of lack of time, hindi na veto lahat ng mga hindi dapat na item na handon. Diba? So, ang ginawa ng executive is, di ba nagkaroon ng sinabi conditional release. We will review that one. All the line items. So, ano nangyari? May na-hold. Okay? So, noong pinipilit nila ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment para mapilitan yung executive branch na ilabas yung budget.
So hindi ko mapatunayan nun. Pero for the record, nag-text ako na yan ang duda ko kung bakit nila ginagawa. Okay. Sir, in which case, sir, if I may, in which case, are you saying therefore na Malacanang was not convinced of the need to pursue the impeachment at that time? Until now, I am 100% sure na hindi kumbinsido ang presidente. So, ito na ha. Tama talaga tayo sa ating mga analysis dito dati pa eh. Sabi ko, yung sinabi po ni Bongbong Marcos na he is not for impeachment, at sabi ko, nagdududa ako na lahat ng ito ay desisyon ng House of Representatives. Sino ang leader ng House of Representatives? Alam natin, si Tambaluslos. So lahat ng ito, kay Tambaluslos ito. Pati yung, duda ako ha, duda talaga ako. Pati itong the Hague, no? Suggestion, can we call it suggestion ni Tambaluslos na ganyan yung gawin natin kay Tatay Digong, di ba? So unti-unti na nating ma-connect, di ba? Kasi itong si Bongbong Marcos kasi lagi ko yung sinasabi sa sobrang bait niya makokontrol lang siya. Sabi pa nga ni Senator Amy Marcos sa kanyang huling campaign ads na ang nagkokontrol sa bansa natin ay hindi po Marcos. Ang nagkokontrol po ay yung asawa at itong si Tambaluslos. Di ba sinabi yan ni Senator Amy Marcos? On the day of the signing of the impeachment, I was with the President for a meeting regarding the alyansa. Magmula nung simula na nagpipirma hanggang matapos, hindi namin pinag-usapan. Hindi niya sinabi, bakit ka hindi pumirma? Pagkatapos, lumabas yung resulta, hindi man niya lang sinabi sa akin, Toby, naka 215 tayo. We never talked about it. Mm-hmm. Yeah. Isang beses na pag-usapan namin, I think 2-3 weeks after, siya yung nagtanong, ano ba yung nangyari? Bakit nila pinilit yung impeachment? Wala bang kalaban yung mga yan? Sabi ko, sir, hindi nga ako sinama, so hindi ko masasagot bakit nila tinuloy. Okay? Next, okay, fast forward. So, naka-hold pa rin yung mga conditional release. And up to now, I think there's mga 90 billion pa na naka-hold kasi talagang hinihigpitan yon. So, pine-pressure nila ako na i-release yung mga infrastructure projects for conditional release. Sabi ko, hindi pa pwedeng i-release yan. Dito mo talaga makikita, no? Pera-pera lang talaga. Kasi, pino-force nila na i-release yan eh. Kaya nga yung iba, di ba? Pumirma na lang sila. Huwag na tayong confidential funds ni BP Sara, kailangan natin yung piatos-piatos na yan, ganyan. Wala. Pinopolitika lang talaga si BP Sara dito. Kasi, hindi yan ba i-impeach kung hindi patungkol dyan sa mga release na yan? Kasi nga, tinitignan pa kung yan ay mga legit projects. Yeah. But sir... ang sabi nila sa akin, so, yung meaning to say, in my own analysis, grabe pala yung corruption dito sa Pilipinas. Grabe. Nung dalawang pumausap sa akin na pinapunta ni Speaker, pero naipangako namin yan, paano yung mga pumirma ng impeachment. So, nag-report ako kay Presidente, sir. Grabe, no? Yung mga pumirma, ha, pinangakuan sila. Siya na mismo nagsabi, ha? Kung ako, checkin muna natin kung legit yan. Pero pine-pressure ako, ang sinasabi nila, yan daw, ipinangako nila. Ang sagot sa akin ni Presidente, wala tayong pinangakong ganyan. So sabi ko sa kanya, sir, ito na yung sinasabi ko. Ginawa na impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin tong mga to para ma-release yung mga conditional release. So ibig sabihin, binenta nila yung political... Diba? Booking talaga sila lahat sa paninira nila kay BP Sara. Capital ng Pangulo. And yet the first person to sign... This is the big revelation. Ito yung dahilan na magiging presidente si VP Sara
this coming 2028. The impeachment complaint was Congressman Sandro Marcos, which is why it was widely seen, sir. Sa simula't sa poll, tama talaga yung sinabi ni BP Sara. Lahat niyang mga natuklasang anomalya sa Kongreso, tama yung sinabi ni BP Sara. Hindi talaga nagsisinungaling si BP Sara. Na meron tong blessing ng Malacanang. How do we reconcile these two things? Okay, I had a private conversation with Congressman Marcos, but let's leave him out of this kasi hindi naman siya yung talagang pasimuno nito eh. Ang tingin ko naipit rin siya dito eh. Si Congressman Sandro Marcos, tinatanong ngayon kasi siya yung unang pumirma. Tapos, duda ako doon ha, alibay na lang yun ni Sandro Marcos na may kinalaman ang desisyon na yan sa Malacanang. Di ba? Pero ang totoo niyan, no? Pinalusot lang ni Sandro. Kasi alam ni Sandro kung ano nangyayari doon sa house eh. Sir, could you at least qualify that? What do you mean by Could you please, pakiulit lang. And then, okay, I had a private conversation with him. Yes, sir. Regarding this, let's leave him out of this kasi kasi ayaw rin niyang mapahamak si Sandro. 'Di ba? Kasi duda ko rito, maganda rin na yung relasyon nila kay Sandro. Okay? Ayaw niyang idamay si Sandro diyan. Si Sandro rin naman nadadala rin kung ano yung desisyon ng House. 'Yun ang desisyon ni Martin Romualdez eh. Para naman maniniwala yung taong bayan, dinamay na rin ni Sandro Marcos yung Malacanang na may basbas ito na desisyon rin sa Malacanang. Naman siya yung nagpasimuno ng impeachment. Sa tingin ko, na ang sabi sa dito. You're saying so you're refuting kasi yung sabi ng iba, part of the reason daw na hindi lumabas nga, hindi nagkaroon ng sweep yung alyansa, hindi daw na-roll out yung administration machinery. No. One of the reasons, Sean. Okay, paano ma-roll out yung administration machinery when the candidates themselves were fighting for survival? Hindi ba? There is a negative sentiment. Ikaw tumatakbo ka. Will you take the risk? No candidate will take the risk. He will think first of his own survival. Diba? How can you, lalo na kung emosyon ang nananaig sa tao. Kasi yung emosyon, hindi mo pwedeng paliwanag. Ibig niya sabihin dito ha, yung alyansa ng Bagoong Pilipinas, itong 12 na ito, alam rin nilang dihado sila sa nangyayari. Alam. Managan yung emosyon. So kung ikaw kumakandidato, kahit sabihin mo na mahina yung kalaban niya, will you take the risk? Yung impact, isa pa sir na na tinuturo nila yung impact nung controversy over the national budget na kasi ang pinaka-direct hit talaga doon yung House eh. You think may tama yon yung observation na yon na may impact nga siya doon sa nangyari sa alyansa? May impact yung okay. Yung doon sa national budget, ang sinasabi ko, ang problema ko doon sa national budget is yun na naman, wala namang kasalanan ng presidente doon later on, nung napunta sa kanya, pati siya nagkaroon ng hit yung political capital niya, di ba? At syempre, pag nagkaroon yung hit ng political capital ng presidente, pati endorsing power ng presidente, magkakaroon ng hit, di ba? That's the natural consequence. Pero, tignan natin yung Mindanao kasi. Yung Mindanao, talagang nagkaroon sila ng unifying factor doon, magmula nung final yung Pero sir, it sounds almost as if the president is so passive. Kasi typically, the president would have a supermajority in Congress, not the other way around, na a supermajority has a president in Malacanang. Di ba? Usually ganun yung dynamics yun eh. So it almost sounds as if the president is not on top of things and that he's just being pulled and pushed around. No, the president is on top of things. But alam mo naman yung presidente natin, napakabait, pasensyoso. Some people take advantage of his... di ba? Hindi tayo nagkamali. Sinabi ko, lagi dito yan sa ating channel. Bongbong Marcos, sa kanyang kabaitan,
tinitake advantage ng mga kasamahan dyan sa mga buwaya. Goodness and kindness. You know, he's a very gentle creature, di ba? So when you say Let me clarify that kung anong ibig kong sabihin kabaitan ha. Kasi itong si Bongbong Marcos, ang personalidad niya, hindi siya yung tipong nang aaway. Hindi siya yung tipo na kung aawayin siya, re-respect siya. Hindi. He portrays himself as a gentleman, ganon, ganyan. To the point na duda ko rito sa sobrang niyang makokontrol sa ganyan. Okay? Pero, deep inside, nakikita ko, may bad side rin si Bongbong Marcos. Nung nakita ko yung may gustong magpapapicture sa kanya nung panahon ng election, no? Yung election day. Hindi niya, ipapakita ko yan sa sunod-sunod nating vlog. Yung nanay na gustong magpapapicture sa kanya, hindi nakapapicture. Ganun ba? Maarte ba? Maarte. Si Bongbong Marcos, maarte. Tapos ano pa? Yung marami eh. Ano pa ba yung mga description natin ni Bongbong Marcos na yung mga graduates, no? Nung sa PMA ba yun na gustong ano tawag doon? Hiningi yung kanyang relo. Kay PRRD, binigay niya. Yung kay Bongbong Marcos, hindi niya binigay. Mga ganong bagay ba? Greedy rin ba? that they used up his political Not the weakness. capital. It's his gentleness, his kindness. Oo. So sir, when you say they used up the president's political capital, the natural next question there is, why didn't he do something about it? Right? Why didn't the people around him do something about it? If they could already see this is going on. It is a supermajority to begin with anyway. Yan ang ginawa niya, di ba? Hanggang ngayon, hindi naman pa rin i-release yung insertion, yung conditional, yung congressional insertion eh. Okay, out of the 209 billion na inserted by the House, ang nare-release lang is over 100 million. So may 90 billion pa doon na nakahold. So he exercised his executive power. Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi lang namin ito sinasabi, di ba? People think na pinalusot lang niya yung budget. He did not. So ngayon ko lang ito sinasabi kasi tapos na yung eleksyon, hindi ko naman po pwede ito sabihin na nandun pa yung eleksyon. No? But I have to do this because I have to protect the president. Pero, dahil nagpapa-interview ka ngayon, duda namin ito si Toby Chanko, nagalit rin ito sa mga nangyayari na hindi siya hindi sumang-ayon sa kanya ang gusto niyang mangyari. He's being blamed for things na hindi naman niya kasalanan. He's paying for things na hindi naman niya ginawa. But on the downside, sir, you understand that this will also make him look like he does not have control over the whole system, the whole machinery. No, that's why I'm speaking out now because no one is speaking out. You know, we were put in a situation, nalagay kami sa sitwasyon na eleksyon di ba? Hindi naman po pwedeng palabasin. Paano ko naman, kayo na lang magsabi sa akin, nagpa-interview ako sa inyo during election period. Pwede ko ba sabihin itong mga bagay na to? Masabihin na hindi release yung mga pondo para lang patunayan na talagang Siyempre, there are things that we have to finish first. Pagtapos mga bagay na yan, now I have to protect him. I have to say that hindi niya talaga pinayagan. So now it's very clear he was unhappy about the budget and he is doing something about it. Hindi totoo yung sinasabing pinalusot niya. Hindi niya pinalusot. Sir, during that time, were you in touch with Speaker Martin Romualdez nung panong ito'y nagkakagulo at nag-uunahan kung sinong pe-pressure kanino? I mean, well, let me boil it down to this. Is the Speaker the one who was in charge of all of this? And who is the leader of the House, di ba? Yung mga, tsaka yung nakapaligid sa di ba? So, inamin talaga niya na si Martin Romualdez talaga yan. Kanya, kasi sila yung kumakausap sa akin, sinasabi sa akin, kailangan to release, kailangan ganito, ganyan. Hindi naman ako pumapayag. How would you... Congressman, nabanggit nyo na rin lang yung leadership Hindi lang si President Marcos ang tinamaan dito. Of course, you are in the
line of fire dahil kayo yung naging campaign manager ng Alyansa. And in fact, you were being rumored to be the next speaker, actually. Ano po yung ano na po nangyari? Magkakaroon po ba tayo ng leadership change? I think that's where all the problems started, no? Early November, nung nagkakagulo-gulo sa budget, ang pinagdududahan nila ako, no? There was one time, Yes. I was happy Speaker Romualdez. Sinabi ko sa kanya at that time, Speaker, wala akong kinausap na congressman, walang kumausap na congressman sa akin, no? And he had so many theories, no? Meron pa siyang kung ano-anong theory na yung iba doon, wala akong telephone number ng mga taong yon, no? And then, nung nangyari ito ngayon, ako na naman yung pinagdududahan nila, di ba? Na kaya kung titignan mo naman, alam ko naman sino yung mga nagpo-post sa social media, mga naman nila yon, di ba? Kilala ko yung iba pa nga, doon ko pa nga nakilala sa bahay niya eh. So paano ko naman hindi malalaman na hindi ako yung pinupunteriya nila dito, di ba? So okay, ako naman I'm very transparent. Grabe, nagkagulo na talaga sila. Yan sa house, no? Magkaalyado ito, no? Magkaalyado ito sina Speaker Romualdez at ito. Nagkagulo na talaga sila. Kung sinasabi ko noon na at that time in November walang kumakausap sa akin. Ngayon sasabihin ko naman may mga kumakausap sa akin. Wala akong kinakausap, may mga kumakausap sa akin na sinasabi na meaning to say na siya mismo ang nilapitan, okay? Dapat magkaroon ng change of leadership para mabalik yung imahe ng house. May balik yung imahe ng house. Bakit ba, Toby Chanko? Ano ba yung imahe ng house ngayon? Buwaya ba ang imahe? Buwaya? Mismo itong si Toby Chanko inamin niya na sirang-sira po ang reputasyon ng House of Representatives. Tingnan nyo yung nangyari sa sa Tuwadcom na yan at sa Tricom, di ba? Sirang-sira po ang House of Representatives. Nakakahiya kayo. Sina Suarez, Abante, sino pa dyan? Dan Fernandez. Dami. Ang dami yung nakakahiya dyan. Kimbo. Sinasabi ko na ako, kung ano yung gusto ng mayorya, yun naman ang susundin ko, di ba? I mean, I don't fight, I have to tell everyone, I don't fight my battles patalikod. I always fight frontally. You've known me. In the aftermath of all this, Congressman, now that the elections are over, Alyansa did not... I'm saying I would do everything to protect the president because the accusations against him are so unfair, di ba? Ibig sabihin, the budget, political capital niya yung naapektuhan doon. For something, in the first place, ayaw niya. Yeah. So, ilang beses na... Meaning to say, nagkagulo na talaga. Si Bongbong Marcos at itong si Martin Romualdez. Meron ng, sinabi niya unfair kay Bongbong Marcos yung ginagawa ng kabila, di ba? So, meron talaga. Merong mga decision na wala na silang respeto kay BBM. Na-postpone yung signing ng budget. Di ba? Hanggang naubusan lang ng oras, hindi nahanap lahat ng items, may konting na veto, pero hinabot pa rin sa huli. Ngayon, naka-hold. For the record, naka-hold. Oo. Congressman, linawin ko lang Congressman, linawin ko lang, you said people, nung November, walang kumakausap sa inyo, kahit may mga chismis na meron nga, pero ngayon, may mga lumalapit na sa inyo about the speakership. You are being asked, kasi sa Senate, meron na rin so sinasabi niyo yun, I'm being asked. To be the speaker by some congressmen. They're saying that if I will run ng meeting, show of support, yung iba tumataw sa akin, pumunta kami doon. Sinasabi ko sa inyo, pumunta kayo doon. Kasi di naman ako nagdedeklara, mapag-iinitan kayo. Okay? Congressman, may nagpatawag ng meeting kanina? May meeting kay Speaker doon sa Shangri-La. Show of support. Kanina? For the speaker. For the speaker. For the speaker. Diba, tumatawag, what will we do? Will we go? We want to be on your side. Sabi ko, nako, hindi pa ako nagdedeklara. Pumunta kayo doon, baka kayo naman mapag-initan. No? Ayoko naman kayong diba? Tsaka sabi ko, I'm not actively seeking for it, but I just want to help the president. Diba? Okay. So, yun naman sinasabi ko sa
sa kanila. No? At ako mismo nagsasabi, kung papapirmahin kayo, pumirma kayo kasi mapag-iinitan naman kayo pag hindi naman kayo pumirma. Pero Congressman, it's significant that they are asking you. Di ba? Na kung pupunta ba sila doon, pipirma ba sila doon, it's significant that they are asking you. Hindi naman sila nagsasabing pipirma ba sila. Alam nyo, sa totoo lang, lahat ng mga pagdududa natin at that time sa pagpipirma, eto na, binuking na lahat. Sabi nila, anong gagawin? Ako na nagsasabi. Yun na nga. Yung iba, diba? sabi nila, yung iba nga sinasabi niya na ayaw namin pumirma. Sabi ko, wag na wag nang gagawin niya. Ayaw kong madamay kayo doon sa akin, di ba? Kasi hindi naman style ko ng politics yung ganyan. Eh. Kung ako yung pag-iinitan, di ako yung pag-iinitan, di ba? Bakit naman kayo madadamay? Right. Hindi naman Sir, Sir, okay. So in the aftermath of all of this, Congressman, how would you describe the relationship between President Marcos and the House Speaker? Ano yung dynamic nila ngayon? And Ito na ha, tinatanong kung ano ang status ng relasyon ni PBBM at ni Martin Romualdez. Makinig lahat. you know, it sounds like the Speaker is going ahead and doing his own thing. What do you think his end goal is? No, I don't want to comment on their relationship because whatever their personal or professional relationship is, hindi naman ako yung nakabantay. Ano bang relasyon nitong dalawa, di ba? So, hindi naman ako ganun. So, I Safe rin eh. Alam kong may ano siya, may opinion siya dyan, pero hindi niya sinabi. Safe rin eh. Bakit? Takot ka ba? wouldn't want to comment on that. So your advice to the congressman about that meeting with the speaker is prudent naman eh. I mean, sige, para walang sisiyan at walang sumabit. Pero sir, and you also said you're not actively seeking the speakership. Yeah. But are you interested to begin with? And if given Masabi ko talaga, weak talaga si Bongbong Marcos. Useless ang pagiging presidente niya. Sa totoo lang. the fact that some people are asking you to go ahead and be the speaker or throw your hat in the ring, will you throw your hat in the ring? Okay, isa lang sagot ko dyan. I will do whatever is best for the president. If it's best for the president that Martin Romualdez remains speaker, I will support what he thinks is best for Kung him. ako kay Bongbong Marcos, palitan niya yan si Martin Romualdez. But Congressman, Yan ang dahilan sa lahat ng nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yan ang dahilan kung bakit nag-away-away ang unit team. you are open to it. Yan, accurate ba yan? if he thinks I can help him more, I will accept it. Di ba? As long as my colleagues agree, di ba? Because hindi naman, di ba? I mean, ang numero uno dito is my colleagues, di ba? Kung okay, number one, kung gusto ng karamihan ng colleagues ko at yan ay makakabuti sa presidente, siyempre tatanggapin ko. Pero ang number one dito, ano ba yung desisyon ng mayorya ng aking kasama sa Kongreso? Kasi tsaka pa lang tayo makakapunta sa presidente pag meron tayong mayorya ng kasama. Di ba? Pag meron tayong mayorya ng kasama, sabi natin sa presidente, ito po yung gusto ng karamihan ng ating kasama. Ito po. Kung okay sa inyo, itutuloy natin, di ba? Ganun lang naman. Sir, pahabol na lang po kasi you said kanina na pagkatapos ng impeachment in your surveys 4 na lang yung pumapasok na senatorial best ng alyansa. So mukhang mas accurate yung survey niyo kasi yung survey na nakuha namin. Oo nga. Hindi, sinasabi sa Mindanao, sa Mindanao to, sa Mindanao. I'm talking about Mindanao. Okay. Sa Mindanao. Okay. Bakit lang yung pumapasok nationwide? Kung sinasabi ko, before the impeachment, siyam yung alyansa candidates na napasok sa Mindanao. Yes, sir. After impeachment, wala pa yung pagpadala sa Hague, 4 na lang ang natitira na alyansa candidates na pasok sa Mindanao, which is 24%. So, ito pabalik-balik na naman itong mga tanong nila. So, ito lang yung konklusyon natin. Lumalabas na talaga yung katotohanan. Halos lahat ng mga analysis natin nagkatotoo, no? Na yung nangyaring impeachment kay VP Sara, ilan sa mga representatives at mga congressman dyan ay napipilitan lang pumirma dahil sa budget. Hindi sila may bibigyan ng budget eh. Okay?
At yung yung dahig ni Tatay Digong, mukha yatang nabibingo tayo diyan na hindi lang si Bongbong Marcos ang nagdedesisyon diyan. Meron talagang nag-impluwensya diyan. Okay? At analysis ko diyan yung tambalos-los talaga. Okay? So saksi kayo ha sa mga sagot ni Toby Chanko. Ano ang masasabi nyo dito? Ha? Mag-comment, mag-react, ha? Usap-usap tayo sa comment section. Okay? Don't forget, i-like, i-share itong video na ito ha para marami ang makakita. And at the same time, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, sa Donmar TV, subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? And meron tayong pangalawang channel, Donmar TV, Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon kasi marami tayong mga videos doon na hindi nyo makikita dito sa main channel natin. Okay? So, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Thank you po.